Ikalawang kabanata. Nais kong malaman niyo kung gaano kalaki ang paghihirap ko para sa inyo. Ganoon din sa mga nasa Laodicea at sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa akin ng personal. Ginagawa ko ito para palakasin ang loob ninyong lahat at pag-isahin kayo sa pag-ibig. Sa ganoon, malalaman at mauunawaan niyo ng lubos ang lihim na plano ng Diyos tungkol kay Kristo. Si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng karunungan at kaalaman. Sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para hindi kayo malinlang ninuman sa pamamagitan ng magagaling nilang pangangatwiran. Kahit wala ako riyan sa inyo, lagi kayong nasa isipan ko. At masaya ako dahil maayos ang pamumuhay niyo at matatag ang inyong pananampalataya kay Kristo. Si Kristo ang dapat nating sundin. Dahil tinanggap niyo na si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo at maging mapagpasalamat din kayo. Mag-ingat kayo nang hindi kayo madala ng walang kabuluhan at mapandayang pilosopiya. Mga tradisyon lang ito at mga pamamaraan ng mundo at hindi mula kay Kristo. Kaya huwag kayong padadala. Dahil ang kapuspusan ng Diyos ay nananahan sa katawan ni Kristo. At naging ganap kayo sa pakikipag-isa nyo sa Kanya, na siyang Pangulo ng lahat ng Espiritong namumuno at may kapangyarihan. Dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo, tinuli na kayo. Ang pagtutuli na ito ay hindi pisikal, kundi espiritual. Ang pag-aalis ng masasamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Inilibing kayong kasama ni Kristo nang bautismuhan kayo. At dahil na kay Kristo na kayo, muli kayong binuhay na kasama Niya. Dahil nananalig kayo sa kapangyarihan ng Diyos na bumuhay sa Kanya. Noong una itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga kasalanan ninyo. Pero ngayon binuhay kayo ng Diyos kasama ni Kristo. Pinatawad Niya ang lahat ng kasalanan natin. May pananagutan dapat tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Pero inalis ito ng Diyos sa pamamagitan ng pagkapako ni Kristo sa krus. Kaya hindi na tayo parurusahan. Doon din sa krus nilupig ng Diyos ang mga espiritong namumuno at may kapangyarihan at ipinakita sa lahat na ang mga ito ay bihag na Niya. Kaya nga huwag na kayong padadala sa mga tao na nagsasabi sa inyo kung ano ang hindi dapat kainin o inumin, o kung ano ang dapat gawin tuwing kapistahan, pista ng pagsisimula ng buwan, o araw ng pamamahinga. Anino lang ang mga ito ng inaasahan noon na darating, at si Kristo ang katuparan nito. Huwag kayong padadaya sa mga taong humihikayat na kailangan ninyong pagkaitan ng sarili nyo at sambahin ng mga anghel. Pinaninindigan nila ang mga ito dahil sa mga pangitain nila na pagyayabang lang, walang kabuluhan, at gawa-gawa lang ng makamundo nilang pag-iisip. Wala silang kaugnayan kay Kristo na siyang ulo natin. Siya ang nag-uugnay-ugnay at nag-aalaga sa atin na kanyang katawan sa pamamagitan ng mga magkakaugnay na bahagi nito. Sa ganoon, lumalago tayo ng naaayon sa Diyos. Ang bagong buhay kay Kristo. Namatay kayong kasama ni Kristo at pinalaya sa mga walang kabuluhang pamamaraan ng mundo. Kaya bakit namumuhay pa rin kayo na parang mga makamundo? Bakit sumusunod pa rin kayo sa mga tuntuning tulad ng huwag hahawak nito, huwag titikim yon, huwag hihipon yan? Ang mga ito'y batay lang sa utos at turo ng tao tungkol sa mga bagay na nawawala pagkatapos kainin o inumin. Sa unang tingin, parang may karunungan ng mga ganitong katuruan tungkol sa gusto nilang pagsamba, pagpapakumbaba, at pagpapahirap sa sariling katawan. Pero ang totoo, wala namang naitutulong ang mga ito sa pagpipigil sa masasamang hilig ng laman.